Sa huling interview ni Kai Sotto sa team ng Yokohama ay nabanggit nga niya ang playing time at nasabi rin niya na noong una ay hindi ito gaanong nabibigyan ng mahabang playing time pero naging handa siya at hindi nagpabaya sa ensayo. Matyagang naghintay at noong nabigyan ito ng pagkakataon para sa mahabang playing time ay sunod-sunod na magagandang laro ang kanyang naipakita. Dire-diretsyong double-double ang kanyang naging stats sa team ng Yokohama. Ito yung sinasabi natin na mahalaga ang plays at playing time para sa isang player nang sa ganon ay maipakita niya ang kanyang lakas sa laro. NBA Summer League ang isa sa inaabangan na nga ng mga Filipino basketball fans dahil kita na natin na mas lumakas ang katawan ni Kai, mas magiging maganda ang laro niya ngayong season na ito ng NBA Summer League, lalong-lalo na nga kung nabigyan siya ng magandang playing time. May mga lumabas nga rin na update mula kay Coach Tim na pupunta si Kai sa US para sa kanyang minicamp at iba pang NBA things na gagawin ni Kai Sotto kasama ang Wasserman. Hindi humihinto si Kai sa kanyang conditioning at maganda ito dahil napapanatili niyang malakas at malusog ang kanyang katawan habang papalapit na nga ang Olympic qualifiers at maging ang NBA Summer League. Dalawang magkaibang liga ng basketball, parehong high-level competition, mapapasabak si Kai Sotto, mapipiga ang kanyang lakas dito at ibibigay niya ang kanyang pinaka-best dahil pagkakataon na nga ito para kay Kai na maipakita sa mga NBA teams at scouts ang kaya niyang gawin sa high-level competition parang NBA na rin. Ang isa pang niluluto nga ng Wasserman ay ang kontrata ni Kai next season. Saan nga ba maglalaro si Kai Sotto? Pwedeng sa NBA, NBA J-League, Japan B1 B-League, NBL Australia at pwede rin naman na sa KBL. Two-time fans MVP si Kai Sotto sa NBL Australia, resulta ng kanyang magagandang plays na pang highlights talaga. Explosive ang kanyang opensa maging ang kanyang depensa. Posible na bumalik si Kai Sotto dito at nanonood nga rin si Kai ng mga laro ng NBL 1 Australia. Pinost niya ang highlights ng kanyang dating kakampi sa Adelaide 36ers. Magandang kompetisyon sa NBL Australia at kayang-kaya ni Kai na makipag-compete sa level na ito ng basketball, lalong-lalo na nga at mas lumalakas pa ang kanyang katawan habang papunta siya sa kanyang mid-20s. Maganda kung maglalaro si Carl Tamayo sa KBL dahil na rin sa kakayanin niya ang level ng competition dito at posible na maging isa siya sa top player ng kanyang team kapag naglaro siya sa isang team dito sa KBL. Magaling si Carl Tamayo, yun nga lang hindi siya nabigyan ng magandang playing time sa team ng Ryokyu Golden Kings, isa sa naging dahilan kung bakit umalis siya dito. Yung iba ayos lang na nasa bench basta maganda ang bayad pero sayang nga rin ang laro ni Carl Tamayo kung hindi ito kasali sa main rotation ng isang team. Mas lalakas ang KBL sa mga Pinoy kung mapapabilang si Carl Tamayo dito sa upcoming nilang season. Ren Sabando naman isa sa mga players na inaabangan ng mga Pinoy basketball fans. Posible na maglaro siya sa Japan B1 B-League at posible rin naman na mapabilang siya sa ibang teams ng KBL. Laging handa nga rin sila Kai sa Gilas call-up at kung mabigyan siya ng spot ay maglalaro ito. Isang magandang defender si Ren Sabando laban sa ibang guards, merong bilis at hustle at pwede rin na panggulat sa kalabang teams. Siya naman ang mabibigyan ng alley-oop pass, biglang lipad sa ere. Marami tayong top players at pagpipilian pero hindi nga lahat ay mabibigyan ng spot dahil limitado nga rin ang bilang ng mga players at tiwala nga rin ang mga Pinoy basketball fans sa taktika ni Coach Tim. Talagang may pag-asang manalo at ang sukatan niya ng success ay panalo sa international competition. Mas mabuti na palaban tayo kaysa sa umpisa pa lamang ay parang negatibo na. Nakakababa ng fighting spirit para sa mga fans at players. Alam natin na malakas ang kalaban pero hindi nangangahulugan na hindi sila pwedeng matalo. Bilog ang bola kapag nag-init ang ating opensa at sunod-sunod ang block natin sa depensa, posible tayong manalo laban sa mabibigat na team sa Olympic qualifiers. Ang pagbabalik ni AJ Edo isa sa tinitignan ng Gilas at gagawin nilang OQT ready. Si Edo ngayong June, malaking tulong ang maibibigay ni AJ Edo sa Gilas kasama sina Kai Sotto, Junmar at Japet. Free agent na nga rin si AJ Edo maging itong si Macho Wright at aabangan natin kung saan sila maglalaro sa next season. Pwede na sa ibang liga, pwede rin naman nasa ibang team lamang ng Japan B1 B-League. Marami ang nangyayari sa mga players natin na nasa abroad kasabay na rin ng Olympic qualifiers. Papatapos na nga rin ang PBA, halos finals na, mabilis ang pagdaan ng araw at OQT o Olympic qualifiers na nga, final 12 ng Gilas. Inaabangan, karamihan sa mga players na ginamit ni Coach Tim ay yun pa rin ang maglalaro at magkakaroon ng konting pagbabago depende sa kalagayan ng mga players kung may injury ba sila o hindi pa nga 100% na naka-recover. Nanganganib naman ngayon ang Wolves sa NBA. Paano ba naman? 2-0 na sila, angat na ng dalawang panalo ang Dallas Mavericks. Katulad ito ng score ng Nuggets at Wolves. Mahihirapan naman ngayon ang Wolves dahil abot kamay na ng Dallas ang Conference Championship title at mas lalo pa nilang gagalingan dahil dito. Kapag nanalo ang Dallas sa Game 3 ay may kasiguraduhan na sila na ang magiging champion sa Western Conference. Binubuhat ni na Luka at Kyrie ang Dallas habang nag-aambag nga rin ang kanilang kakampi. Sakto ang timpla ng kanilang team at laro. Dahil dito kay Kyrie ay gumaan ang trabaho ni Luka, hati sila sa pagbuhat sa team ng Dallas Mavericks. Hindi kagaya noon, Luka hirap na hirap mag-isa lamang na nakakapagbigay ng malaking ambag sa opensa. RJ Abrientos mukhang sa Japan B1 B-League pa rin maglalaro next season. Nabanggit nga rin niya na kaya ni Kikyo na
makipag-compete sa KBL at Japan B1 B-League, kaya naman inaasahan na pagkatapos ni Kikyu sa college ay pupunta na nga rin ito abroad at doon maglalaro. Parehong naging Gilas players sina RJ at Kikyu at active pa rin sila pwedeng maglaro para sa Gilas kahit anong oras. Heto na nga at malapit na ang scrimmage games ng Gilas, Poland at Turkey, malalakas na teams. Masusukat natin ang mga players ng Gilas at kung nasa 100% na nga ba ang team natin.